Ay, kamusta mga kuys? So, first ever customer natin. Itong Toyota Grandia GL. So, linisin natin yan. Yan. At ito, linisin natin. Sa seats, okay naman. Ito, seat cover naman to eh. Sa seats, malinis naman. So, linisin na lang din ulit natin. Ito medyo ano na siya, sira na yung leather. Then yung salamin, meron din. Ceiling, ito may mga stains. Try nating mawala yan. Ito, sa ano to eh, sa aircon. Yan. Ikutan natin dito sa kabila. Actually puro ano siya, watermarks. Subukan natin dito. Open natin ito. Ito. Yan. So medyo ano, yung ceiling madumi na. Ito yung titingnan nyo. Medyo madumi siya. Yan, marami rin doon. Parang may mga guhit-guhit. So ito is yung dumi na to parang sa aircon din galing. Yan. Door mats, rubber. Ito. So hindi na natin tatanggalin yung upuan, madali lang naman yan kasi maluwag naman siya. Madali lang siya i-vacuum. Yan o, puro watermarks siya kung nakikita nyo sa camera. So ito, yan mga yan. Tanggalin natin. Ito, stepper. Okay, gas. Hindi ko na alam kung malalim na siya. Baba. Sa likod. Ano naman masyado. Yan, dumi na yan. Yan, tatanggalin natin yan. So, simulan natin mamaya to. Dami lang gamit. Alright, so initial, tinanggal mo na lahat namin yung mga gamit dyan sa sasakyan para mas madaling linisin. So pati carpet, tinanggal na muna. Yan, tinanggal muna. Carpet. Yan. Tinanggal mo namin yung carpet para mas madaling linisin. Tapos yung mga basura, tinapon na rin namin, tinanggal namin. Yan.
sabi, nakakasipon. So, ito, siguro tatanggalin ko rin to. Itong seat cover para malinis. Kaya ko muna linisin yan para after niya papatuyuin na lang. Tapos after mapatuyo or habang nagtutuyo ng mga carpet, sisimulan ko na interior. So ganun yung game plan. Alright, so binrush ko na siya bleach para matanggal yung mga putik-putik, mga stains. Nakapagod. Okay, so natapos na ako sa interior. Halos kakatapos lang. Sobrang dilim, 'di ba? Sobrang dilim pero teka ako nag-iilaw. So, sobrang dilim pero makikita nyo, oh, wala na yung mga spots tsaka yung mga mancha dito. Yung mga ganyan na nakikita nyo, parang yun lang yung mancha na natitira. So yun na lang. So ginawa ko na yung best. Actually nakakapagod siya eh. So ayan, yan may mancha pa dyan. Ayan, banda dyan meron pang mancha, pero yan, mancha na siya eh. Ayan, oh. Pero hindi na siya yung parang dark, naglighten na siya. Pati dun sa harap, yung mga spot doon, makikita nyo. Ayan, oh, wala na siya. So yun, tapos na yung interior. So bukas wet ano na tayo, wet cleaning na tayo sa interior. And then mga hapon car wash na. So yun, bukas ulit. The next day. So good morning mga kuys. So ngayon ay mag-wet cleaning na tayo sa interior and exterior. So check upin ko lang yung ginawa ko kagabi, kung okay na siya. So yung mga natira pa pala, tulad yun, so, try ko ulit na linisin. Pero yung mga nandoon, tsaka naglighten na siya eh, yung mismong roof. Naglighten na siya, hindi tulad kahapon, medyo dark. So naglighten na siya, which is good. Ulitin ko lang yung mga, siguro na miss ko yung spots na to. Yan, tsaka tatry ko ulit yung mga nandoon. So yeah, simulan ko lang ulit. Ay, so natapos na tayo sa interior. Okay na yung mga plastic trims. So reverse plastic trim restorer din gamit ko, nilagay ko lang siya dito sa bottle. So 500 ml yata, hindi, 1 liter yung binili ko, reverse. So yan, tintab na yung mga upuan, mga sidings, tsaka ito. Yan, dito kintab na, wala na yung mga dumi-dumi. So tutuloy ko na sa labas na ang hugas nito, external na ngayon. Alright, so gawa na lahat, tapos na. Yung iba may mga mancha lang, like to, yun, may mga mancha lang siya. So hindi ko alam kung siguro buffing na yung kailangan ng mga ganitong mancha.
Oo, nakikita nyo yan. Loob, okay naman na. So, malinis na rin yung loob. Yung interior, malinis na rin. All goods. Pwede nang ilabas. Yung wheels, okay na. All goods. Parang salamin, di ba? Oh. Yung tab. Right. Pakita ko lang before and after. Goodbye. Linis.